Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 371 hanggang 78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa itaas ng lugar na malapit sa ilog, si Francis at Goddess Wendy ay muling nagkita habang ang nagyayelong hangin ay umuungol at kumikidlat. Ginawa ng bastard na ito para hindi makasali ang aking nakababatang kapatid na babae sa Sacred True Dragon Gathering at nagnakaw ng mga kasanayan mula sa aming Mystic Eyes Inheritance, na tumataas ng hakbang-hakbang. Ang mga mata ni Goddess Wendy ay kumislap sa lamig at ang kanyang dibdib ay kumabog ng galit. Weng! Ang kanyang balat ay lumiwanag habang ang kanyang Mystic Eyes Jade Charming Body ay na-activate at isang malakas na aura ng yelo ang bumalot sa radius na 100 yarda. Nanlamig ang lamig hanggang sa buto at nagkaroon pa ng epekto tulad ng Eye of Ice Soul ni Francis. Ina-activate ang kanyang bloodline power at pinapataas ang kanyang depensa at bilis ng pagbawi habang bumubuo rin ang domain ng yelo. Tumalo ng puso ni Francis nang mapagtanto niya na ang lakas ni Goddess Wendy ay nakatago ng mas malalim kaysa sa naisip niya. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang balat ni Goddess Wendy ay perpekto na tulad ng snow, malambot at makinis. Ang tanging bagay na hindi niya agad mapagaling ay ang sugat sa kanyang isipan. Ito ang kapangyarihan ng domain. Gamit ang kanyang Mystic Eyes Jade Charming Body at Bloodline para i-freeze ang lahat sa loob ng isang partikular na radius. Kahit na may napakaraming kababalaghan na pumasok sa kanilang bilis ay mababawasan ng malaki. Lumabas ang ulo ni Topher habang pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Natigilan siya nang makita niyang tinalo ni Francis si Dexter at hindi nag-alala para sa pakikipaglaban ni Francis kay Goddess Wendy. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ni Francis ay sumalungat sa Goddess Wendy at ang kanyang Lightning Fire God's Eye ay nakamamatay din sa kanya. Kung ginamit ang domain na ito ng yelo kasama ng gravity domain ni Dexter, doble ang epekto nito. Bumalik ang isip ni Francis at agad na naunawaan ang orihinal na plano ni Goddess Wendy at Dexter. Kapag ang domain ng ice at gravity domain ay ginamit ng magkasama, maging ang mga nasa True Lord rank ay malilimitahan. Sa kabila ng Sacred True Dragon Gathering ay malamang na walang makakasira nito. Extreme Northern Mystic Ice Wind. Nagpaputok si Goddess Wendy ng isang magulong umaalulong na bog zone ng hangin na nagpalamig sa lahat ng nasa daan nito at nagsimulang mag-freeze ang dugo ni Francis at Chi of True Spirit. Kung hindi dahil sa kanyang bloodline power, tiyak na magiging mahirap na kalaban si Goddess Wendy. Weng! Isang napakagandang figure ang bumangon sa likod ni Francis at umupo sa isang trono. Nang ang mga pag-atake ng yelo ni Goddess Wendy ay malapit nang nasipsip ang isang bahagi nito. Si Francis ay protektado mula sa yelo at nagkaroon ng mataas na katatagan mula dito. Mystic Ice Demon Suppressing Mountain. Sumigaw si Goddess Wendy habang ang kanyang mga kamay ng jade ay tumawag ng ilang mga bundok ng yelo na dumudurog patungo kay Francis. Ano ang pinaplano nitong Diyosa Wendy? Naghinala si Francis. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at dalawang sources of true spirit ang bumungad sa kanya na bumasag sa mga bundok ng yelo. Kung ikukumpara sa dati ay nagkaroon ng mas madaling panahon si Francis kaysa dati nang makipaglaban kay Goddess Wendy. Sure. Ang mga mata ni Goddess Wendy ay kumislap habang siya ay nakapikit at ang kanyang domain ng yelo ay bumalot kay Francis. Tila nahulog si Francis sa hindi mabilang na yelo, ngunit ang figure at trono sa likod niya ay patuloy na hinihigop ang yelo. Ang domain ng yelo ay talagang malakas ngunit may mas mahinang epekto sa akin. Napaisip si Francis. Ang domain ng yelo ay gumamit ng matinding lamig upang i-freeze ang lahat sa paligid nito, ngunit para kay Francis, ang epekto nito ay hindi bababa sa 70% na mas mababa. Nagsasayang lang ng lakas si Goddess Wendy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman ni Francis na may mali. Patuloy na lumalapit si Goddess Wendy at mas lumakas ang domain ng yelo dahil ang Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Wendy ang core nito. Ngunit hindi natakot si Francis kay Goddess Wendy sa malapitang labanan. Pang! Boom! Ang kapangyarihan ng yelo at kidlat ay namumulaklak habang ang dalawa ay nagsasalpukan ng sunod-sunod. Si Francis ay naging mas matapang sa paglipas ng panahon at ang kanyang Chi of True Spirit ay dumaloy ng mas maayos. Walang kalamangan si Goddess Wendy sa malapitang labanan.
Si Francis ay talagang may lakas ng isang napakalaking kababalaghan at ang kanyang kadugo ay ang kanyang kaaway. Hindi siya natatakot sa kanya sa parehong malapit o mahabang labanan. Siyempre, hindi rin kayang harapin ng bloodline ni Francis si Goddess Wendy. Napakalakas ng depensa ng Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Wendy at halos kayang harangin ang anumang normal na pag-atake. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Nagpaputok si Francis ng eye bloodline skill sa katawan ni Goddess Wendy ngunit sa ilalim ng domain ng yelo ang pinsala mula sa Lightning Fire God's Eye ay medyo humina. Higit pa rito, binabantayan ito ni Goddess Wendy at hindi nahuli. Ang Lightning Fire God's Eye ni Francis ay bahagyang nasugatan ang isip ni Goddess Wendy. Napabuntong hininga si Goddess Wendy at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang direktang tinatamaan ito. Talagang may pakulo. Kumikislap ang mga mata ni Francis nang matagpuan niya ang pakikipaglaban ni Goddess Wendy ng malapitan. Ang bilis ni Francis ay talagang nabawasan ng domain ng yelo ni Goddess Wendy ngunit ang kanyang close combat skills ay karaniwan lang. Hindi siya kasing lakas ni Dexter at hindi kasing liksi at siya. Di nagtagal, nakahanap si Francis ng pagkukulang kay Goddess Wendy. Ice Lightning Mystic Flower. Ang mga mata ni Francis ay kumislap habang ang kanyang kapangyarihan ng yelo at kidlat ay tumama sa dibdib ni Goddess Wendy na walang proteksyon doon. Nagbago ang ekspresyon ni Goddess Wendy habang sinusubukan niyang umiwas. Bam! Huli na at ang palad ni Francis ay umabot na sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Francis ang lambot sa kanyang palad. Bahagyang namula ang mukha niya at natulala. Sa mga tuntunin ng purong pagtatanggol, ang Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Wendy ay kapareho ng kay Dexter at may mataas na katatagan sa yelo. Sa makatuwid, halos hindi nasugatan ng palad na ito si Goddess Wendy. Damn it! Naloko ako. Napagtanto ni Francis na sinadyang iniwan ni Goddess Wendy ang kapintasan na ito para sa kanya at sa kanyang pag-iisip, nakita niya si Goddess Wendy na nagpahayag ng isang nakakalokong ngiti. Nang sinubukan niyang umatras ang domain ng yelo ni Goddess Wendy ay umabot sa sukdulan nito at ang kritikal na lamig ay halos magpalamig sa dugo ni Francis habang siya ay bumagal. Higit pa rito. Inabot din ni Goddess Wendy ang kanyang mga braso at niyakap si Francis. Nagmula sa kung saan-saan ang gulat na sigaw. Nakanganga ang mga kalapit na manunood at halos bumagsak sa lupa ang mga bibig ng mga eksperto sa sinaunang arena. Tama yan. Niyakap ni Goddess Wendy si Francis at sa napakahigpit na paraan. Kung nasa ibang lugar sana ay mag-asawa na sila. Hehe, minaliit siya ni Francis. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Mystic Ice Queen. Tumayo si Francis habang mahigpit siyang niyakap ni Goddess Wendy at isang nakakatakot na lamig ang kumalat sa buong katawan niya. Ang yakapin ng ganoong kagandahan ay dapat na napakasarap ngunit para kay Francis, kalahati na siyang napunta sa pagkapahamak. Ang walang limitasyong lamig ay nakalok sa katawan ni Francis at sa isang kisap mata ay isang layer ng yelo ang kumalat sa kanyang katawan at sinusubukang humakbang pa at i-freeze ang kanyang Chi of True Spirit at Bloodline Power. Napakawalandian nitong Diyosa Wendy na gamitin ang kanyang mga suso para akitin ako at palamigin ako. Si Francis ay suminok habang siya ay nanlamig. Ganito lang nagyakap sila ni Goddess Wendy. Sa una ay mainit ngunit pagkatapos ay dumating ang walang katapusang lamig. Magkatabi lang ang dalawa. Ang bibig ni Francis ay halos halikan ng mukha ni Goddess Wendy at ang huli ay parang Diyosa ng yelo habang ang kanyang bibig ay nakakunot sa layuning pumatay. Bukod sa kanyang bloodline power, ang kahusayan at insight ni Francis sa yelo ay higit pa kaysa kay Goddess Wendy. Sa maliit na distansya sa pagitan nila, ang bentahe ni Francis sa bilis ay walang silbi. Hindi naman parang ayaw tumutol ni Francis. Ang kultibasyon ni Goddess Wendy ay mas mataas kaysa sa kanya ng dalawang maliit na antas at may mas dalisay at mas siksik na chi ng True Spirit. Mayroon din siyang bloodline power at nalampasan siya ng katangian ng kanyang Mystic Ice Jade Charming Body. Sa mga tuntunin ng lamig, pinigilan din ng nasasakupan ni Goddess Wendy si Francis. Sa makatuwid, sa mahigpit na yakap at pagyelo, si Francis ay hindi makalaban. Sa mata, makikita ang paligid ng dalawa na ginagawang yelo. Ang katawan ni Francis ay ganap na nabuklod sa yelo at si Goddess Wendy ay hindi gaanong naapektuhan.
Sa ilang paghinga lang, lahat ng bagay sa loob ng 100 yarda na radius ay selyado sa yelo at maging ang mga nasa True Mystic rank ay nahirapang lumapit. Sa gitna ng mundo ng yelo ang ice sculpture ng isang lalaki at babae ay mahigpit na nagyakapan na parang mag-asawa. Natigilan si Topher at napatulala si Dexter nang makaramdam siya ng lamig. Ano? Ano ito? Ang mga bibig ng mga henyong nanunood ay maaaring magkasya sa isang mansanas. Ano ba? Paano nabuklad ang dalawang ito sa yelo? Alam kong walang mabuting kalooban ang asong ito. Pinagmasdan ni Shane ang lalaki at babae na natatakan sa yelo dahil sa gulat. Kasabay nito. Mula sa silangang bahagi malapit sa ilog, nagsimulang gumalaw ang Heaven Earth Yuan Chi. Huwang! Tila nang inig ang hangin at lupa at dahil sa maraming kulay na mga ilaw, lumikha ng mga alon ang kalapit na ilog. Nasira si Sister Angelica. Bulalas ni Topher at lumitaw ang isang makapangyarihang True Mystic rank. Ang Heaven Earth na si Yuan Chi ay tila umawat sa tawag nito at lumikha ng isang nakamamanghang tanawin. Ang pagpapatawag sa Heaven Earth Yuan Chi, ito ay magagawa lamang ng mga nasa True Lord rank, paano ito posible? Bulalas ng mga ekspertong nanunood sa sinaunang arena. Nang makalusot si Angelica sa Heaven Earth, lumikha si Yuan Chi ng mga bulaklak, na parang sinasabi na siya ang napili sa mga langit. Anong uri ng bloodline ang mayroon siya para magkaroon ng momentum ng True Lord rank kapag naabot lang niya ang True Mystic rank? Nagulat lahat ang siyam na soberano. Ang eksenang ito ay lumitaw lamang sa ilang mga alamat tulad ng Scarlet Moon Religion Patriarch, Sword Saint Waxy at Trevor. Sa pagkakataong ito, Weng! Ang isa pang malakas na anino ng mana ay lumitaw sa mga ulap sa itaas ng sinaunang arena. 372. Naabot ng pangalawang Angelica ang True Mystic rank, isang bagong inheritance shadow ang lumitaw sa itaas ng sinaunang arena. Napakalaki ng inheritance shadow na iyon, at isang malamig na aura ang nagpatalsik sa mga kalapit na anino ng mana. Lumingon ang lahat at siniyasat ito. May nakita silang palasyong gawa sa yelo at nyebe. Mystic Ice Inheritance. Bulalas ng Mystic Ice Queen habang nakatingin sa mana na nililiman ng saya at pagkagulat. Ang Mystic Ice Palace ay may isa sa mga pasukan ng Mystic Ice Inheritance at sa makatuwid ay maraming alam tungkol sa pamana na ito. Gayunpaman, bilang isa sa 4 na dakilang pamana, hindi ito madaling kontrolin ng isang puwersa lamang. Kinokontrol lamang ng Mystic Ice Palace ang isang bahagi ng Mystic Ice Inheritance. Sa Sacred True Dragon Gathering lamang makokonekta ang pangunahing Mystic Ice Inheritance sa sinaunang arena. Isa sa 4 na dakilang pamana, ang Mystic Ice Inheritance. Haha, maswerte ang mga naglilinang sa Dao of Ice. Nag-uusap ang mga manunood. Bilang isa sa 4 na dakilang pamana, ang Mystic Ice Inheritance ay bihirang lumitaw 1 beses bawat 1,000 taon at kapag ito ay lumitaw, ang mga nakalimutang Ice Elemental na kasanayan, kayamanan at mga mapagkukunan ay matatagpuan at ang mga naglilinang sa Dao of Ice ay tataas. Maaaring sabihin na alinman sa 4 na dakilang mana ay makakaapekto sa tadhana ng mga kontinente. Kabilang sa mga ito ang Heaven's Legacy ay ang pinakaluma at mahiwaga. Ang bawat hitsura nito ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa mundo. Ito ang pangalawa sa 4 na dakilang pamana. Sa kasamaang palad, ang Scarlet Moon Inheritance ay kinuha ng Scarlet Moon Religion Patriarch. Napabuntong hininga si Sovereign Trevor. Ang bawat hitsura ng isang mana ay hindi tungkol sa swerte. Ang mga kinakailangan ay dapat matupad. Bamaling ang tingin ng higanteng tansong balat sa bula ng liwanag. Mas tiyak, kay Francis at Goddess Wendy. Malamang na si Goddess Wendy iyon. Ang kanyang makapangyarihang bloodline at ice elemental techniques ay tiyak na nakaakit sa Mystic Ice Inheritance. At saka, ang Sacred True Dragon Gathering ng mga henerasyong ito ay napakalakas. Maaaring konektado rin ito kay Francis. Ang kanyang bloodline power ay mula rin sa elemento ng yelo at napakadalisay na sinaunang bloodline. Ilang sovereigns ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang hitsura ng Mystic Ice Inheritance ay mahusay, at ang Sacred Alliance ay tuwang-tuwa at mas umaasa. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred True Dragon Gathering ay hindi pa umabot sa mga huling yugto. Sa 9 na soberano, isang puting nakadamit na matanda lamang ang tahimik.
Nagmamadali siyang tumingin sa Mystic Eye's inheritance pagkatapos ay itinoon ang lahat ng atensyon kay Angelica na pumasok. Ang 10,000 sinaunang lahi ay may pinakamalakas na linya ng dugo sa universo at ang hitsura ng alinman sa mga ito ay may higit na kahalagahan kaysa sa 4 na dakilang mana. Hindi kumikibo ang matanda na nakasuot ng puti. Sa kanyang mga mata, ang pag-abot ni Angelica sa True Mystic rank ay mas mahalaga kaysa sa mga mana. Ang nakasuot na puting elder na ito ay ang master ni Angelica, isa sa mga Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan at isang miyembro ng Sacred Alliance. Hindi siya gaanong nagsalita sa Sacred True Dragon Gathering na ito dahil may sikreto siya. Isang lihim na bukod sa isa pang Grand Elder, walang pangatlong tao ang nakakaalam. At sa sandaling ito, ang pag-abot ni Angelica sa True Mystic rank ay maaaring magdulot ng tanawin mula sa kanyang bloodline na maaaring makita ng ibang sovereigns. Nang matagpuan ang sikretong iyon, hindi maisip ng matanda na nakasuot ng puting damit ang kinalabasan. Hindi man lang sapat ang Heavenly Yuan Clan. Kaya naman, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay bahagyang hindi mapakali ngunit sa kabutihang palad ang Mystic Eye's inheritance ay nakadirekta sa atensyon ng lahat. Bayandao Sovereign, na si Angelica ay iyong disipulo. Ang kanyang momentum sa pag-abot sa True Mystic rank ay hindi maliit. Bahagyang napangiti ang Green Moon Sovereign nang mapansin niya ang tensyon ng matanda na nakasuot ng puting damit. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay si Bayandao Sovereign, isa sa 9 na naruroon. Hehe, so ito ang disipulo ni Bayandao Sovereign. Napakalakas ng mga bloodline ng iyong disipulo. Baka siya ay maging isa pang napakahusay na kababalaghan at maabutin si Sword Saint Waxy. Mula sa kung paano niya naabot ang True Mystic rank, ang kanyang bloodline power ay kakadiscover pa lang at malamang ay may battle power na malapit sa isang napakalaking prodigy. Pinuri ng mga soberano, at si Bayandao Sovereign ay nagkunwaring nag-aalala, oo, ang aking disipulo ay nasira sa True Mystic rank sa sobrang pagmamadali. Ito ay gagawing hindi matatag ang kanyang pundasyon. Sa katotohanan, malinaw niyang alam na ang bloodline ni Angelica ay lubos na tugma sa Heaven Earth Yuan Chi at matatag ang pundasyon nito. Sa loob ng bula ng liwanag na maraming kulay na ulap ay namumulaklak. Sa kuweba, ang balat ni Angelica ay kasing kinis ng jade at nagbigay pa ng mahinang liwanag, parang bulaklak. Ang kanyang mukha ay tila dalisay at banal sa ilalim ng liwanag at siya ang sentro ng Heaven Earth na si Yuan Chi na kumukuha ng kanyang tawag. Naramdaman niya na ang Heaven Earth Yuan Chi ay parang kanyang ina at bawat kilos at hininga niya ay maaaring tumawag ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang rate ng compatibility ay 10 beses na mas mataas kaysa sa normal na True Mystic ranks, nakatumbas ng isang True Lord rank. Sa ilang sandali lang. Ang kanyang True Force cultivation ay dumaan sa mga panimulang yugto ng True Mystic rank at lumapit sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Matapos malagpasan ang True Mystic rank barrier, nakapasok na siya sa isang bagong mundo. Mabuti na lang at nasa kuweba siya at hindi masyadong nakakakita ng sitwasyon niya. Siyempre, medyo nakakakita ang mga nasa True Lord rank at Sovereigns. Ito ay isang walang kapantay na bloodline. Hanggat sapat ang kanyang mental energy ay makakalusot siya. Bahagyang naiinggit ang higanteng Bronze na Deputy Palace Lord. Biglang may naalala ang bloodline na ito. Pwede ba? Hindi, malabong mangyari iyon. Ang kaisipang ito ay agad na naalis. Nagsimulang kumupas ang maraming kulay na ulap at mga bulaklak sa paligid ng ilog at napagtanto ni Angelica na kung hindi dahil sapat ang kanyang mental energy ay agad niyang maaabot ang maagang yugto ng True Mystic rank. Kung si Francis ang talentong ito ay maaari niyang i-charge sa maagang yugto o maging sa mga huling yugto ng True Mystic rank sa isang hininga. Gayunpaman, walang ganoong bagay bilang isang perpektong linya ng dugo. Nakatuon ang bloodline ni Francis sa mental energy samantalang si Angelica ay direktang nasa tapat. Siya ay may kinikilingan sa Heaven Earth Yuan Chi at ang kanyang mental energy ang hindi makahabol. Malapit sa ilog. Si Francis ay niyakap ni Goddess Wendy at patuloy na tinatakan sa yelo. Bastard, titignan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang aking paglilinang at kasanayan sa yelo ay parehong higit sa iyo. Niyakap ng mahigpit ni Goddess Wendy si Francis at napanatili ng dalawa ang posisyong ito. Ang kapangyarihan ng yelo ni Goddess Wendy ay inilalabas pa rin.
Nangangahulugan ito na hindi pa ganap na selyado si Francis. Nag-aalala si Topher ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba niyang iligtas si Francis? Ngunit si Sister Angelica ay nasa kritikal na sandali din. Senior brother, ayon sa deal bago natin paprotektahan si Francis kapag siya ay nag-iisa. Ngayon ay kumpleto na ang deal, hindi na mahalaga kung iligtas natin siya o hindi. At saka, hindi man lang tayo makalapit sa kanya dahil sa yelo. Umiling ang lalaking may dilaw na mukha at walang magawa si Topher. Na-activate na ni Goddess Wendy ang kanyang bloodline at ang normal na true mystic ranks ay maaaring masil din sa yelo kapag malapit na. Sa gitna ng yelo ay napakatibay nito na kahit ang normal na true mystic rank ay malamang na hindi man lang ito mabasag. Sa sitwasyong ito, nagpasya si Topher at ang kumpanya na ilagay ang kaligtasan ni Sister Angelica bilang numero 1 prioridad. Sa huli, si Francis ay isa pa ring tagalabas. Gusto mo akong i-seal? Huwag mo nang isipin yon. Bagamat nagyelo si Francis, hindi sumuko ang kanyang Chi of True Spirit. Hanggat nandoon pa ang kanyang mental energy consciousness ay makokontrol niya ang kanyang bloodline at Chi ng True Spirit. Ang isang bahagi ng yelo ay hinigop ng kanyang bloodline. Dagdag pa. Si Francis ay mayroong dalawang pinagmumulan ng tunay na espiritu sa loob ng kanyang katawan, ang isa ay sa kanyang sarili at ang isa ay sa pirata ng Water Moon. Sa ganitong sitwasyon, pinangangalagaan ni Francis ang kanyang sariling chi ng True Spirit at sinunog ang pinagmumulan ng True Spirit ng Water Moon Pirate. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Chi of True Spirit ng Water Moon Pirata ay mas malakas kaysa kay Francis. Dahil sa pagkasunog ng Chi ng True Spirit, tumaas ang pagtutol ni Francis. Siyempre, konting halaga lang ang kaya niyang sunugin sa isang pagkakataon kung hindi ay hindi kakayanin ng katawan niya at baka sumabog. Sinusunog ng brat na ito ang kanyang Chi of True Spirit. Maghihintay ako hanggang sa masugitan niya ang kanyang pundasyon at mahulog muli sa true human rank. Malamig na tumawa si Goddess Wendy sa kanyang puso habang sa gilid ng zone ng yelo na si Dexter ay nagpapagaling sa kanyang sarili. Sa tuktok ng nag-iisang bundok. Sinusubaybayan ng tusong mga mata ni Shane ang kasalukuyang sitwasyon. ZZ. Ituloy mo ang laban at sana masugitan kayong lahat tapos tapusin na natin silang lahat. Ang nakababata sa Shane ay mahiyain na sinabi ngunit ang oras na tumagal si Francis laban kay Goddess Wendy sa yelo ay mas mahaba kaysa sa inaakala. Sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas at hindi pa rin nagtatapos sina Francis at Goddess Wendy. Talagang karapat-dapat siyang maging isang napakalaking kababalaghan na dumudurog sa ilang henerasyon. Oo, kasalanan ko ang lahat kung bakit ako nalinlang sa kanya noon. Hindi nang ahas si Francis na sunugin ang lahat ng kanyang Chi of True Spirit dahil ang kanyang katawan ay nakatatak sa yelo at magagawa lamang ito sa Diyosa Wendy. Nangangahulugan ito na ito ay isang labanan ng pagtitiis at hindi nag-alala si Francis tungkol dito. Gusto niyang isuko ang bahagi ng Water Moon Pirate Source of True Spirit, ngunit magagawa ba iyon ni Goddess Wendy? Brother Topher, nasira si Sister Angelica. Dapat ba natin siyang hilingin na tumulong? Tanong ng lalaking dilaw ang mukha. Hindi, naabot lang niya ang True Mystic rank at hindi na siya gaanong makakatulong. Umiling si Topher. Kasabay nito. Sa loob ng isang tahimik na kuweba sa isang bulanang liwanag. Ikaw si Wu Heng. Ang itim na buhok na si Trevor na may mga mata na kasing laki ng universo ay tumingin sa normal na lalaking nakaupo sa isang bato sa tapat niya. Bakit mo ako hinahabol? Hindi ako ang iyong kapareha. Dapat mong malaman na walang sino man sa Sacred True Dragon Gathering ang iyong kapareha. Umiling si Wu Heng at bumaantong hininga. 373 bitawan mo si Kuya Francis. Wala kang dapat alam na sino man sa Sacred True Dragon Gathering ang kapareha mo. Si Trevor ay hindi sumuko dahil sa mga salita ni Wu Heng ngunit sa halip ay nagpakita ng nagulat at solemn na ekspresyon. Pakiramdam niya ay nakikita ng normal na lalaking ito ang lahat tungkol sa kanya at ito ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Wala kang landas o pag-urong. Ipaglaban mo o isuko ang True Dragon Token. Napangiti si Trevor nang mapunta siya sa isang bato sa tapat ng Wu Heng. Isuko ang True Dragon Token. Napabuntong hininga si Wu Heng sa kanyang puso. Hindi niya ito magagawa.
Ang dahilan kung bakit siya sumali sa Sacred True Dragon Gathering ay hindi dahil sa ranking kundi para sa isang bagay na mas maganda pa mga mana. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito na makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Isa itong pagkakataong lumipad. Kumislap ang mga mata ni Wu Heng. Ang kanyang True Dragon token ay may bahagyang kislap ng ginto at kasalukuyang nasa ika-10. Hindi siya natalo sa anumang labanan sa Sacred True Dragon Gathering mula simula hanggang ngayon. Natalo pa niya ang 2 o 3 eksperto sa unang baitang. Ang paglilinang ng pinakamataas na True Human rank ngunit may napakalakas na Dragon Blessing. Ang taong inirerekomenda ni Francis ay talagang hindi simple. Bumagsak ang aura ni Trevor at sa isang iglap ang kanyang cultivation ay napigilan hanggang sa pinakamataas na True Human rank. Malinaw, ayaw niyang samantalahin si Wu Heng. Hindi ka magiging kapareha ko ng ganito. Walang ekspresyong sinabi ni Wu Heng. Nang marinig ito ay tumawa si Trevor, nakakatawa. Sa entablado sa itaas ng sinaunang arena. Ang mga soberano, lalo na si Xingchen, ay nagbigay pansin sa paghaharap ni na Wu Heng at Trevor. Si Wu Heng ay isang dark horse sa ibaba lamang ni Francis at bilang numero 1 kababalaghan, ang bawat aksyon ni Trevor ay binabantayan. Ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Trevor ay maihahambing sa True Lord rank at kahit napigilan niya ang kanyang cultivation, walang makakapareha niya. Gayunpaman, ang Wu Heng na ito ay napaka-weird. Siya ay may malalim na mga insight at tila isang Grandmaster, na laging nananalo kahit na may mababang cultivation. Interesado ang mga soberano. Walang kapantay sa ilalim ng langit. Gumalaw si Trevor at iwinagayway ang kanyang kamay na nagpapadala ng maningning na liwanag na naglalaman ng paniniwala ng labis na kumpiyansa at pangangibabaw. Bagamat malinaw na siya ay nasa pinakamataas na True Human rank, ang kapangyarihan dito ay umabot sa isang hakbang kung saan ang mga nasa True Mystic rank ay banta. Ang paniniwala lamang na iyon lamang ang makakapagpapasok sa isipan ng kaaway at masisira ang kanilang kalooban. Walang limitasyong palad. Nakatayo si Wu Heng na nakatalikod ang isang kamay habang dahan-daang gumagalaw ang isa pang kamay sa ere. Isang alon ng hangin ang nagmula sa palad. Walang halatang elemento dito. Boom! Ang mapangwasak na pag-atake ni Trevor ay tila lumubog sa putik sa harap ni Wu Heng at pinabagal at nanghina. Ang unang galaw. Isang simpleng pagpapawalang bisa. Walang malaking sagupaan na inaasahan. Tumayo si Wu Heng na inabot ang isang kamay at ang isa ay nasa likod niya. Nililipad ng hangin ang itim niyang buhok at tila Grandmaster ng martial arts. Nagulat ang mga soberano. Kalmado, hindi nagmamadali, mapayapa. Ibinigay ni Wu Heng sa mga tao ang isang pakiramdam na siya ay tulad ng tubig, isang karanasan at matandang Grandmaster at hindi isang junior. Wala siyang talento o bloodline ngunit umabot sa isang hakbang kung saan makakalaban niya ang iba pang mga halimaw sa henerasyong ito. Kawili-wili. Nag-alab sa mga mata ni Trevor ang layunin ng labanan habang lumalakas ang kanyang paniniwala. Sa isang sigaw ay sinugod niya sa harap ni Wu Heng. Malapit na labanan. Walang ekspresyon si Wu Heng habang ang isang kamay ay naging mabagal, mabilis, malambot, matigas. Bam! Sa isang kisap mata ay nagpalitan ng maraming suntok sina Wu Heng at Trevor. Sa pagkakataong ito ay inilabas ni Trevor ang kanyang paniniwala at ang kanyang mga pag-atake ay lumakas. Kahit na nasa iisang cultivation sila ay hindi na kinaya ni Wu Heng. Pagkatapos ng lahat, ang unparalleled under the heavens ni Trevor ay naniniwala sa pangangibabaw at kataas-taasan na dumurog sa lahat ng bagay sa landas nito. Sa napakalakas na martial intent, ang kanyang mental energy ay nalampasan ang antas ng battle intent. Ang ekspresyon ni Wu Heng ay solemn na at nauunawaan na ang kanyang kalaban ay nalampasan ng mga naunang kaaway. Sure! Nagbago ang kanyang footwork, at sumanib ang estilo ng kanyang palad sa kanyang katawan. Sa puntong ito, tila likas si Wu Heng. Siya ay naging isang dumadaloy na karagatan na maaaring sumipsop sa lahat ng bagay at kahit ano. Ang nakakatakot na pagkakasala ni Trevor ay napawalang bisa. Bam! Pong! Boom! Lalong naging matindi ang close combat ng dalawa. Para akong naglalakad sa isang mahigpit na lubad na may bangin sa ibaba nila.
Huminga ng malalim ang maraming manunood habang nanunood. Ang mas nakakatakot ay ang labanan ng dalawa ay hindi nawasak ang mga bato sa ilalim nila. Ilang bakas na lang ang naiwan. Mula dito makikita ng isang tao ang kanilang antas ng kontrol. Pagpapalit ng bituin. Muling nagbago ang estilo ni Wu Heng at naging pull and pull na halos na redirect ang atake ni Trevor. Ang paglipat na ito ay kawili-wili. Bahagyang nanginig ang figure ni Trevor at muntik nang hilahin ni Wu Heng. Kung ito ay isa pang henyo na wala ang kanyang level ng mental energy, maaaring una silang bumagsak sa lupa. Hindi pinalampas ni Wu Heng ang pagkakataong ito at pagkatapos ay hiniwa patungo sa tiyan ni Trevor habang siya ay naging isa sa kanyang mga insight. Ang lahat ng kanyang mga aksyon ay naglalaman ng kanyang enerhiya, focus at kapangyarihan. Pang! Sa wakas ay pinilit ni Wu Heng si Trevor pabalik ng ilang hakbang. Talaga, hindi siya simple. Tila kumulo ang dugo ni Trevor sa sandaling ito at tumaas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Dahan-dahan at tuloy-tuloy na lumampas ang kanyang cultivation sa True Human rank at umabot sa True Mystic rank. Hindi na kinaya ni Wu Heng at napilitang umatras. May limitasyon ang anumang bagay at nalampasan ng mga insight ng mga kalaban ng sword intent at blade intent. Bawiin ang 10,000 pinagmulan. Ginamit ni Wu Heng ang dalawang kamay at mga ripples na pumutok na parehong matigas at malambot. Sa pagtutok dito, nakita ng mga tao na ang transparent na ripple na ito ay nabuo ang hugis ng Tai Chi. Nag-iisa sa langit. Dinurog ng palad ni Trevor ang lahat sa loob ng 100 yarda na radius ng may matinding puwersa. Gayunpaman, ini-swipe ni Wu Heng ang kanyang mga kamay at ang kapangyarihan ay tila pinangunahan, pagkatapos ay hinihigop at nagbalik loob nang lumapit ito sa kanya. Sa paglilinang ng pinakamataas na True Human rank, natunaw niya ang aking pag-atake. Nagulat si Trevor. Siyempre, malulusaw lang ni Wu Heng ang kanyang mga pag-atake dahil nag-specialize siya sa depensa at hindi niya kayang takutin si Trevor na nasa True Mystic rank. Gayunpaman, 2 kamay na ang ginamit ni Wu Heng. Dati 1 kamay lang ang ginamit niya kahit na mas mataas ang cultivation ng kalaban kaysa sa kanya. Sa entablado sa langit. Nagulat ang mga sovereign sa labanan ni Trevor at Wu Heng. Dapat mong makita na itinago ni Wu Heng ang kanyang cultivation mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon. Ang kanyang tunay na cultivation ay nasa True Mystic rank at walang bloodline o top talent. Sinabi ng Bronski na higanting Deputy Palace Lord. May sikreto itong si Wu Heng. Sumangayon si Bayan Dao Sovereign. Nang makitang nakadirekta ang atensyon ng lahat mula kay Angelica kay Wu Heng, nagpakawala siya ng hininga. Ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin ay na siya ay may karanasan at may malalim na mga pananaw. Ang paraan ng paggamit niya ng mga kasanayan ay isang bagay na ang Origin Core Realm lang ang makakagawa. Nakakunot ang kilay ni Xing Chen habang nakatitig kay Wu Heng. Maaaring labanan ni Wu Heng si Trevor sa pinakamataas na True Human rank laban sa huli na nasa unang yugto ng True Mystic rank. Gumawa tayo ng isang halimbawa kung ang isang Origin Core Realm Sovereign ay may karanasan at mga insight sa isang landas mula sa Consolidated Realm hanggang sa Origin Core Realm at kailangan na linangin mula sa simula, magiging normal ba siya kahit na wala siyang talento o bloodline? Nagbigay ng halimbawa ang Mystic Sword Sovereign. Walang tiyak sa mundong ito. Bagamat mahusay ang mga bloodline, hindi lang ito ang landas. Ang pangunahing susi ay kapalaran pa rin. Noon ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay mayroon ding average na talento at walang bloodline power. Sumangayon ang mga soberano. Hindi ito parang walang katulad ni Wu Heng sa nakaraan. Sa tabi ng ilog. Sa isang lupa na selyadong sa yelo. Mahigpit na niyakap ni Francis at Goddess Wendy ang isa pa at sa paglipas ng panahon ay nagulat ang huli sa siksik na Chi of True Spirit ni Francis. Isang buong oras na ang nakalipas, ngunit sinusunog pa rin ni Francis ang kanyang Chi of True Spirit kahit na ito ay maliit na halaga. Ang kapangyarihan ng pagsunog ng Chi ng True Spirit ay nakakatakot at madaling matuno ang yelo. Higit pa rito. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Francis ay patuloy na sumisipsip sa kapangyarihan ng yelo ni Goddess Wendy at ang kanyang bloodline ay tila lumakas.
Gumamit ng mga walang hiyang pamamaraan ang bastos na asong ito para selyuhan ako. Bagamat wala si Francis sa sitwasyon ng buhay o kamatayan, bigo pa rin siya. Matapos yakapin at palamigin ng babaeng ito sa loob ng mahabang panahon, nagalit siya ngunit dahil sa katotohanan na siya ay nagyelo, hindi siya nang ahas na magsunog ng mga tambak ng chi ng True Spirit ng sabay-sabay dahil walang anumang paraan para palabasin ito. Voila! Isang liwanag na 100 yarda ang taas ang sumikat mula sa ilog at lumitaw ang isang batang babae na nakasuot ng lila na may balat na puti ng nyebe. Angelica, bakit ang bilis mong lumabas? Natakot si Topher. Ang mga mata ni Angelica ay kumislap at bigla siyang parang may naramdaman at lumingon patungo sa nagyayelong lugar. Sa frozen zone, mahigpit na niyakap si Francis ng isang ice beauty. Ang eksenang ito ay nagpalamig sa kanyang puso. Bitawan mo si Kuya Francis. Nang makita niya ang sitwasyon, isang malamig na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay naging malabo ng liwanag na umaakyat patungo sa gitna ng yelo. Hu! Habang pinalipad ni Angelica ang isang malakas na aura ng tunay na espiritu na kinulayan ng kulay ang kalangitan at bawat henyo sa loob ng 100 milyang radius ay naramdaman ang paglundag ng kanilang mga puso. Napakalakas ng aura. Parang isang true lord na kayang tawagin ang Heaven Earth Yuan Chi. Ang diyosa na si Wendy na nakayakap kay Francis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang muli niyang binabaan ang temperatura. 374. Natukoy ni Goddess Wendy ang pagdating ni Angelica at inilipat ang kanyang bloodline power para bumaba ang temperatura sa isang nakakatakot na antas. Inihanda na niya ang pagsil sa taong darating para tumulong din sa yelo. Dahil dito si Topher at ang lalaking dilaw na mukha ay hindi nang ahas na tulungan si Francis. Ang gitna ng lugar ng yelo ay hindi magagalaw ng normal na true mystic ranks at maaaring magnos ng lamig. Ate Angelica, mag-ingat ka. Nagbago ang mga ekspresyon ni Topher at ng kumpanya ngunit huli na ang lahat. Sa mga tuntunin ng bilis, nalampasan na ni Angelica si Topher, isa sa mga nangungunang henyo ng North. Mabilis na lumapit si Angelica sa lugar ng yelo at sa bawat hakbang niya papalapit, lumalamig ang lamig. Kahit na ang normal na true mystic ranks ay mahihirapang gumalaw sa kaibuturan ng yelo. May jade feel ang balat ni Angelica at nang dumating ang lamig, hindi siya na-freeze gaya ng inaasahan. Isang layer ng liwanag ang nakapalibot sa kanyang katawan at maaaring ipatawag ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit sa loob ng 1 milya radius. Para siyang True Lord rank. Mapapanood lang ni Topher at ng kumpanya ang pagsara ni Angelica sa gitna ng lugar ng yelo. Sa sandaling ito sa oras. Bagamat kakaiba ang bloodline ni Angelica at halos lumampas na sa limitasyon ng laman, isang manipis na layer ng yelo ang nakipag-ugnayan pa rin sa kanyang maraming kulay na liwanag. Break! Sigaw ni Angelica habang umiilaw ang kanyang kamay ng jade at nagpadala ng daan-daang matutulis na ilaw patungo sa yelo. Crack crack! Nagsimulang mabasag ang panlabas na layer ng ice zone. Anong kapangyarihan? Bawat kilos at galaw ay maaaring magpatawag ng Heaven Earth Yuan Chi. Topher & Co. Ay natulala. Naabot lang ni Angelica ang true mystic rank ngunit mas malakas kaysa sa inaakala. Bagamat ang kanyang cultivation at mental energy level ay nasa simula pa lang ng true mystic rank, ang kanyang compatibility sa Heaven Earth Yuan Chi ay maihahambing sa isang true lord rank. Gusto mong basagin ang yelo ko sa pamamagitan mo lang. Ang katawan ni Goddess Wendy ay naglabas ng mas malakas na pag-agos ng malamig na liwanag na mabilis na nakabawi sa basag na yelo. Ang bog zone ng umaalingaw-ngaw na nagyayelong hangin ay humampas patungo kay Angelica. Bulalas ni Angelica at ginamit ang kanyang kakayahan para harangan ang mga hanging ito. Sa mga tuntunin ng lakas, si Angelica ay nasa isang linya pa rin mula sa isang napakaraming kababalaghan tulad ni Goddess Wendy. Gayunpaman, may nakalimutan si Goddess Wendy. Si Francis na kanyang tinatakan ay ang ika-6 na napakalaki na kababalaghan na nasa kanyang antas. Ang pagiging distract kay Angelica ay nagbigay kay Francis ng oras para makabawi at gamit ang oras na ito ay mabilis niyang sinunog ang kanyang Chi of True Spirit para matuno ang nakapaligid na yelo. Mystic Lightning Explosion.
Ang mga bulaklak ng kidlat ay nabuo sa paligid ni Francis at nagsimulang mamulaklak. Boom! Crack! Basag! Ang isang barrage ng nakakagulat na boom ay nagmula sa loob ng yelo at nakipagtulungan kay Angelica. Sa sandaling iyon, naririnig ng lahat sa loob ng 100 milyang radius ang tunog ng pagguho ng bundok ng yelo at ang nakapalibot na yelo ay nabasag na patong-patong. Unang tumama ang nakakatakot na kapangyarihan ng Mystic Lightning Explosion kay Goddess Wendy na nakayakap sa kanya. Masyadong malapit ang distansya. Namanhid ang katawan ni Goddess Wendy at pinalipad siya at may tumutulo ng dugo sa kanyang mga labi. Ang pagsunog ng aking Chi of True Spirit ay talagang nagpapalakas sa akin, ngunit ang Mystic Lightning Explosion na ito ay nilikha din mula sa Lightning Inheritance, Lightning Mystic Stone at Mystic Flower Treasured Bible habang ako ay natatakan sa yelo. Ang figure ni Francis ay kumislap, at ang mga arko ng magulong kidlat ay nagpainit sa paligid. Sa isang iglap siya ay naging isang Diyos ng pagkasira. Natigilan ang mga nanunood na napakaraming prodigy na sina Dexter at Shane. Ang Mystic Lightning Explosion ay nilikha gamit ang pagsunog ng Chi ng True Spirit bilang batayan at ang kapangyarihan nito ay nagwawasak. Bago si Francis ay ganap na nabuklod sa yelo kaya hindi niya mailabas ang paggalaw na ito kung hindi ay baka nasugatan niya ang kanyang sarili. Kuya Hanford, okay ka lang? Ginawa ni Angelica ang kanyang makakaya upang subukan at tunawin ang kalapit na kidlat at yelo upang subukan at makipagkita kay Francis. Angelica, dumating ka sa tamang oras. Magkabalikat na tumayo ang dalawa at humarap kay Goddess Wendy. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Nang walang sinasabing anuman, pinaputukan ni Francis ang katawan ni Goddess Wendy. Nagsimulang mag-alab ang isip ni Goddess Wendy, at inikot niya ang kanyang Mystic Ice Jade Charming Body upang patayin ang apoy. Bastos! Maputlang-puti ang mukha ni Goddess Wendy habang iniangat niya ang kanyang dibdib pataas para makahinga. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon ay ginamit ni Goddess Wendy ang lahat ng kanyang mga pamamaraan at gumamit pa ng isang walang hiyang paraan ng pagyakap upang masil ang isang estranghero ngunit nauwi sa kabiguan. Higit pa rito, mas nasaktan ang isip ni Goddess Wendy. Isang napakahusay na kababalaghan at isa pang parang napakalaki na kababalaghan. Kung hindi ako aalis ngayon, ito ay magiging mahirap. Ang Diyosa na si Wendy ay naging isang bahid ng liwanag na tumakas sa timog. Pinalis siya ni Francis sa kanyang mga mata at hindi siya hinabol. Siya at si Angelica ay parehong nasira kamakailan at kailangan nilang pagsamahin ang kanilang pundasyon. Higit pa rito, walang kumpiyansa si Francis na pananatilihin si Goddess Wendy. Magulo ang kanyang bloodline at Mystic Ice Jade Charming Body. Maaaring sumipsip ng mga pag-atake ng yelo ang bloodline ni Francis, ngunit ang bloodline ni Goddess Wendy ay may malakas na depensa at nababanat din sa karamihan ng mga kasanayan sa elemento ng yelo. Ang lakas ni Angelica ang nagulat kay Francis. Kaka-rating lang niya sa True Mystic rank pero may battle power na parang napakalaki ng kababalaghan. Magulo ang lugar sa tabi ng ilog. Si Francis at Angelica lamang ang naiwan at ang dalawa ay magkabalikat, tulad ng isang banal na mag-asawa. Parehong umatras sina Goddess Wendy at Dexter. Tumingin si Francis sa direksyon kung saan tumakbo ang dalawa at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Nang makatakas si Goddess Wendy 100 milya ang layo, isang batang babae na may hawak na 5 kulay na letigo na salamin ang lumitaw mula sa isang lawa. Inihayag niya ang bahagi ng kanyang mga binti at ang kanyang mga mata ay dalisay. Linda, ano ang kahulugan nito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Goddess Wendy. Hehe, Diyosa Wendy, hindi pa rin kita binabayaran sa pananambang mo sa akin noon. Inikot ni Linda ang letigo sa kanyang mga kamay at isang buga ng puting usok ang bumalot sa 100 yarda na radius. Woo! Isang nakakagulat na dagandong ng kaluluwa ang nagmula sa ilalim ng batang babae na nakadamit ng iba't ibang kulay at ang hindi nakikitang aura na nagmumula rito ay naging dahilan upang hindi makahinga si Goddess Wendy. Isang maliit na bundok ang nabunyag matapos ang puting usok ay kumupas. Ito ay isang Earth Dragon Beast na kayumangging dilaw na may sungay ng dragon sa ulo nito. Madilim ang bibig nito at mas malaki pa sa karaniwang bahay.
Kung ikukumpara sa Earth Dragon Beast, ang figure ni Linda ay parang langgam ngunit siya ang may-ari nitong one-horned Earth Dragon Beast. Hehe, isang sungay, bugbugin natin siya. Tumawa ng parang bata si Linda habang winawagayway ang kanyang letigo at inutusan ang Earth Dragon Beast na salakayin si Goddess Wendy. Parang may maliit na bundok na umaarangkada. Wala si Goddess Wendy ng napakalaking battle power ni Trevor at ni Dexter din kaya nakakaiwas lang. Kasabay nito, sa kabilang banda 12-dosenang milya ang layo. Hindi pantay ang paglalakad ni Dexter at bigla siyang huminto sa harap ng isang burol. Hehe. Dexter, matagal ka naming hinintay. Tumawa ng masama si Shane habang hawak niya ang isang espada at talon at hinarangan ang daanan ni Dexter. Si Dexter ay hindi nagpakadalubhasa sa bilis at ang kanyang binti ay nasugatan pa kaya't maaari lamang siyang lumaban. Ang mga eksenang ito ay halatang nahulog sa mga mata ni Francis. Si Goddess Wendy at Dexter ay parehong tinambangan ng iba pang napakaraming kababalaghan pagkatapos labanan si Francis, ngunit si Francis ay hindi naawa sa kanila. Malapit na. Nakipagkita sina Francis at Angelica kay Topher at sa lalaking dilaw ang mukha. Si Topher at ang lalaking dilaw na mukha ay medyo alanganin. Noong una noong na-free si Francis ay hindi sila tumulong ngunit tumulong si Angelica. Nang matapos ang panganib, parehong masaya sina Francis at Angelica. Kinailangan pa ni Angelica na pagsamahin ang kanyang pundasyon ngunit hindi na kailangan ni Francis dahil nabuo na niya ang kanyang ugat ng batas bago sumubok. Brother Topher, protektahan mo muna si Angelica. Babalik ako kaagad. Sabi ni Francis pagkatapos ay naging blur na kumislap sa hangin. Hindi pumunta si Francis para habulin si Goddess Wendy o patayin si Dexter. Dumating siya sa isang burol at tumingin sa isang kuweba gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Sa loob ng kuweba, sinimulan ni Trevor at Wu-Hing ang labanang nanginginig sa kaluluwa. Ang mga pag-atake ng dalawa ay napakalakas at ang mga butas ay makikita sa lahat ng dako. Ang Wu-Hing ito ay talagang malalim na itinago ang kanyang sarili. Nakalok kay Wu-Hing ang God Spiritual Eye ni Francis. Ang mga layunin ni Wu-Hing ay tila mula sa kalikasan at bawat galaw mula sa kanya ay perpekto. Bawat aksyon, bawat kasanayan ay ginamit ang kapangyarihan ni Wu-Hing sa kanyang buong potensyal. Ang nakapalibot na Heaven Earth Yuan Chi ay tila naging kanyang kalasag. Ang kanyang kalaban na si Trevor ay sadyang makapangyarihan at ang kanyang paniniwala ay parang espada at talon na layunin na maaaring tumago sa kawalan. Kung kailangang sabihin ni Francis kung alin ang mas malakas, si Trevor ay may walang katulad na lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, si Wu-Hing ay mas sanay. 10 galaw. 50 galaw. 100 galaw. Ang takbo ng dalawa ay mabilis at mabagal kung minsan, na nagbibigay ng pakiramdam na ang espasyo ay nasira. Naramdaman ng mga nanunood ng labanang ito kasama si Francis at ang mga manunood sa sinaunang arena na nanginginig ang kanilang mga puso. Ang kaibahan ay si Francis ay nanunood gamit ang kanyang God Spiritual Eye at maaaring kopyahin ang mga eksena sa kanyang isipan. Sa makatuwid, pinaikot ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye sa maximum sa kanyang nakawin, na higit pang mga kasanayan. Sa isang tiyak na punto ay bigla niyang naramdaman ang paglabas ng kanyang malay sa kanyang shell. Sure! Nagbago ang pananaw ni Francis. Nakita niya mula sa langit ang labanan ni Trevor at Wu-Hing. Parehong sina Trevor at Wu-Hing ay tila nakaramdam ng malamig na mata na tumingin sa kanila ngunit nang tumangala sila, wala doon. Hanggang 200 galaw lamang ang napagdesisyonan ng nanalo. Pang! Ang isa sa mga figure ay ipinadala sa paglipad sa bundok. 375. Nag-iisa sa langit. Lumakas ang hangarin ni Trevor sa pakikipaglaban at isang pinakamataas na paniniwala ang lumabas mula sa kanya na nagpang-inig sa Earth at nawala ng kulay ang kalangitan. Sa puntong iyon ay tila siya lang ang nasa mundo habang nakatingin siya sa lahat. Pagpapalit ng bituin. Binawi ang 10,000 pinagmulan. Si Wu-Hing ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha na hindi pa nagagawa noon, at ang kanyang dalawang kamay ay malalim na sinubukang eye absorb at eye redirect ang palad ni Trevor. Gayunpaman,
Sa huling sandali ang paglilinang ni Trevor ay hindi napigil ang umakyat sa mga huling yugto ng True Mystic rank. Bam! Ang katawan ni Wu Heng ay lumipad palabas at bumagsak sa bundok na nagdala ng alikabok. Natalo ako. Kung gusto mo ang True Dragon Token maibibigay ko ito sa iyo. Walang ekspresyong kinuha ni Wu Heng ang True Dragon Token. Sa loob ng bula ng liwanag na tagumpay ay hindi nangangahulugan na maaari mong kunin ang Dragon Blessing ng natalo. Kailangang pisikal na kunin ng isa ang True Dragon Token. Dahil sa pagkakaiba ng cultivation at ang bloodline ni Trevor, halatang mananalo siya. Pinilit mo akong gamitin ang cultivation ng mga huling yugto ng True Mystic rank na may lamang cultivation ng starting stage True Mystic rank power at halos hindi ako W. Tumingin si Trevor kay Wu Heng ng malalim na parang sinusubukang alalahanin kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, masyadong normal si Wu Heng, walang espesyal sa kanya. Ito ay ang kalmado at payapang aura mula sa kanya na tila hindi sumasabay sa kanyang edad. Sa wakas, hindi kinuha ni Trevor ang True Dragon Token ni Wu Heng at umalis. Sa kanyang puso ay hindi siya nanalo. Masasabing natalo pa siya. Ang pagiging numero 1 henyo na si Trevor ay kinoronahan na mula pa noong siya ay bata pa at malungkot na nakatayo sa tuktok. Gayunpaman, kahit na hindi siya natalo sa labanang ito ay naramdaman niya na parang siya ang natalo. Pinalis si Trevor gamit ang kanyang mga mata umiling si Wu Heng at ngumiti. Tila nasa loob ng kanyang inaasahan na hindi kinuha ng kalaban ang kanyang True Dragon Token. Sa itaas ng sinaunang arena sa entablado. Kahit na tila nawala si Wu Heng sa huling hakbang, hindi siya nasaktan dahil pinawalang bisa niya ang kapangyarihan. Napuno ng pagtataka ang mukha ng Green Moon Sovereign. Mas mabuti sa ganitong paraan. Ang landas ng paglilinang ng house ay masyadong maayos at hindi magandang bagay na walang kalaban. Kumikislap ang mga mata ni Xing Chen habang nagsimula siyang mag-isip. Bilang isang ama, halatang hinihiling niya na magkaroon si Trevor ng mas malalakas na kalaban ngunit ang talento ni Trevor ay namumukod tangi at itinapon ang bawat iba pang kababalaghan sa kanyang likuran. Noong nakaraang taon, sinasadya ni Trevor na hindi makapasok sa True Lord rank o kung hindi ano ang ibig sabihin ng Sacred True Dragon Gathering sa kanya. Sa bundok, ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa isang malalim na estado at tila lumundag sa kanyang katawan at pinanood ang proseso ng labanan nina Trevor at Wu Heng. 2 beses na niyang naramdaman ang ganitong pakiramdam noon. Parehong beses na lumitaw ang Eye of Heaven sa kalangitan ngunit gumugol ng maraming enerhiya sa pag-iisip. Sa pagkakataong ito ay bahagyang na-control ito ni Francis at nanod lamang at hindi naglagay ng anumang pressure dito. Pagkatapos ng laban, tumingin si Wu Heng sa langit at tila nag-iisip. Ang lakas ng labanan ni Trevor ay talagang walang kapantay kahit si Wu Heng ay natalo. Sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata ni Francis, nag-replay sa kanyang isipan ang mga eksena. Ang paniniwala ni Trevor ay nalampasan ang normal na layunin ng espada at talam. Si Vanji, Tian Yunji at ang kumpanya ay magiging walang silbi laban sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay nagmula sa puso at hindi ito makopya ni Francis. May limitasyon ang mga kasanayang maaaring kopyahin ni Francis. May hangganan ng espiritual na mata ng kanyang Diyos, hindi ito para bang magagawa niya ang lahat. Una ay ang pagkakatugma sa pagitan ng bloodline at elemento. Ang ilang bloodline secret technique ay nakabatay sa isang bloodline kaya kahit alam ni Francis kung paano ito ginamit, hindi niya ito magagamit. Ito ang pinakamalaking hadlang. Pangalawa ay ang antas ng kasanayan. Kung ito ay masyadong mataas ay hindi ito maintindihan ni Francis at maaaring ma-restrict ng kanyang cultivation level. Halimbawa, hindi niya mauunawaan ang maalamat na mga kasanayan sa Earth grade na kahit na ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay nahihirapang maunawaan. Gayunpaman, ang mga kasanayan ni Wu Heng ay walang halatang elemento o mga kinakailangan sa linya ng dugo dahil siya mismo ay walang bloodline. Gayunpaman, malalim ang kanyang mga insight at hindi mataas ang cultivation. Hehe, paglipat ng mga bituin at 10,000 origins bawiin pati na rin ang natatanging layunin na iyon. Bawat aksyon na pinagsasama-sama ang lakas ng pag-iisip, kapangyarihan at pagtuon. Pagiging isa sa kalikasan.
Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis habang kinokopya niya ang mga kasanayan ni Wu Heng. Nagkaroon ng kabuoang tatlo. Ang una ay ang Switching the Stars, isang kasanayang nag-redirect ng enerhiya sa ibang lugar. Ang pangalawa ay 10,000 Origins Retract na mas malalim at gumamit ng di nakikitang kamay para makuha ang kapangyarihan ng kalaban at i-convert ito sa kanilang sarili. Ang pangatlo ay ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus na nagiging isa sa kalikasan. Magagawa lamang agad ni Francis na kopyahin ang unang uri na magre-redirect ng enerhiya. Ang pangalawang 10,000 Origins Retract ay mas malalim at nagsimulang hawakan ang kasanayang nilinang ni Wu Heng kaya hindi agad ito matutunan ni Francis. Ang tatlo ang pinakamahirap at nalaman ni Francis na karaniwang ito ay ang paggamit ng ugat ng batas. Kung mauunawaan ko ang pangatlo maaari itong madagdagan ang aking ugat ng batas. Napagtanto ni Francis. Mas pinapahalagahan niya ang pangatlo habang pinagsama ang unang uri sa sarili niyang kakayahan. Ang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible ay mga nangungunang antas ng kasanayan sa buong kontinente ngunit itinuturing na karaniwan lamang sa Sacred True Dragon Gathering. Kinailangan ni Francis na patuloy na sumipsip at palakasin ang kanyang sariling kakayahan upang magkaroon ng pagkakataong maabot ang rurok ng kontinenteng ito. Naisip niya na hindi siya marunong lumikha ng sarili niyang kakayahan ngunit maaari niyang subukang gawin ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kakayahan ng iba. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Francis sa kuweba malapit sa ilog at pinagsasama-sama pa ni Angelica ang kanyang pagtatanim habang pinuprotektahan siya ni Topher at ng lalaking may dilaw na mukha. Sa isang kisap mata, kalahating araw na ang lumipas at matagumpay na pinagsama ni Francis ang pamamaraan ng pagpalit ng mga bituin sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumutok siya sa isa ni Wu Heng na may layunin sa kalikasan. Sa ilalim ng layuning ito, kinailangan ni Francis na mag-concentrate ng buo sa kanyang mental energy thoughts at iugnay ito sa kanyang ugat ng batas. Ang kombinasyon ng mental na enerhiya at atensyon ay maaaring gumamit ng buong potensyal ng kapangyarihan ng isang tao at bahagyang mas madaling maunawaan. Bukod sa pag-iisip tungkol dito sa kanyang isipan ay panapanahon ding tatayo si Francis at subukan ito. Nagulat muna si Topher at ang kanyang mga kasama pagkatapos ay napagtanto na si Francis ay tila mas naging katulad ni Wu Heng. Paglipat ng mga bituin, enerhiya ng pag-iisip, kapangyarihan at pagtutok sa isa. Magagawa ito ni Francis. Ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus ay maaaring maglabas ng buong potensyal ni Francis at maabot ang mga antas kung saan siya ay karaniwang hindi. Nadama ni Francis na ang kanyang ugat ng batas ay naging mas malinaw at naging mas nagagawang makipag-ugnayan sa Heaven-Earth Yuan Qi. Ang Qi ng True Spirit sa loob ng kanyang katawan ay kaysa ng kanyang mental energy at maayos na umiikot sa bawat pag-iisip. Hindi nakakagulat na ang bilis ng cultivation ni Wu Heng ay napakabilis. Ang mental na enerhiya at kapangyarihan ni Francis ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas at naramdaman ang kanyang sentido sa Heaven-Earth Yuan Qi na lumakas. Sa kalahating araw lang, naramdaman ni Francis na tumaas ang kanyang cultivation. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay ganap na pinagsama-sama at nalampasan ang karamihan sa panimulang yugto ng True Mystic Ranks at umuusad patungo sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Habang mas naiintindihan niya ay mas naramdaman ni Francis kung gaano kasimple si Wu Heng. Hindi naniniwala si Francis na nakuha ni Wu Heng ang mga trick na ito mula sa clan. Sa makatuwid, tanong ni Francis kay Topher. Maraming chismis tungkol sa Wu Heng na ito. Ang ilan ay nagsabi na naabot niya ang antas na ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa sarili at hindi kailanman nagkaroon ng master. Maaari siyang gumamit ng nakakatakot na kapangyarihan mula sa normal na mga kasanayan at linangin ang mga nakapipinsalang kasanayan. Sinabi ni Topher pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, bago ang Sacred True Dragon Gathering, si Wu Heng ay isang henyo ng Northern Continent sa ibaba lamang ng Topher at Hansel. Habang nag-uusap ang dalawa, nagmula sa ilog ang hiyawan. Leader ng chapter Hanford. Nandito ba ang chapter leader? Isang boses ng lalaki at babae ang narinig mula sa itaas.
Itinaas ni Francis ang kanyang ulo at bahagyang nagulat nang lumitaw siya sa hangin sa itaas ng ilog. Ang dalawa ay sina Sanfeng at Darcy. Nagtatampo ang dalawa at walang palatandaan ng pagbabasbas ng dragon mula sa kanila. Anong nangyari? Napagtanto ni Francis na nakalimutan na niya ang tungkol kina Darcy at Sanfeng mula sa Iron Blood Religion pagkatapos na makapasok sa lugar na ito. Pagkatapos ng ilang talakayan, nalaman ni Francis na ninakaw ang True Dragon Token ni Sanfeng at Darcy. Nagkasama na ang dalawa at hanggat hindi nila nakikilala ang mga henyo ng unang baitang, kadalasan ay maaari silang manalo. Gayunpaman, ang kanilang kapalaran ay masama 2 araw na ang nakakaraan at nakilala ang pagtugis ni Shane. Ang iyong True Dragon Token ay kinuha ni Shane. Nagsalubong ang kilay ni Francis. Nakita niya kung gaano kalupit si Shane sa lugar na ito. Kung hindi ibinigay ng tao ang kanilang True Dragon Token, sila ay bubugbugin o papatayin. Muntik na akong mawala ng buhay. Nabali ang kanang braso ko ng ganito. Malungkot na sabi ni Sanfeng at nakita ni Francis na walang laman ang kalahati ng kanyang kanang braso. Kung hindi dahil nakahanap si Shane ng bagong target sa huling minuto ay baka napilayan na tayo o napatay. Maswerteng sabi ni Darcy. Sa lugar na ito kung ang isang True Dragon Token ay kinuha, mahirap makahanap ng isa pa. Sa paglipas ng panahon, bababa ang bilang ng True Dragon Token at napakalakas ng lahat ng may True Dragon Token. Kahit ang pinagsamahan nilang dalawa ay hindi magtatagal ng ilang galaw. Orihinal na. Sumuko na ang dalawa ngunit sa nakalipas na araw ay nabalitaan nila ang 6 na napakaraming kababalaghan at nagmadaling lumapit kay Francis. Relax, tutulungan ko kayong makabalik ng True Dragon Token at sa tingin ko ay medyo sobra na ang bilang ng mga napakaraming kababalaghan dito. Malamig na kumislap ang mga mata ni Francis habang ang kanyang asul na buhok ay umihip sa hangin. Natigilan sina Darcy at Sanfeng. Mula sa tono ni Francis ay tila guguluhin niya si Shane. Si Shane ay kilala sa kanyang kalupitan at katusuhan sa 5 napakaraming kababalaghan. Isa pa, ang magkapatid ay may talim at espada. Wala silang mga kapintasan kapag nakikipaglaban at parehong maaaring umatake at magdepensa. 376. Matapos makilala sina Sanfeng at Darcy, Francis ay humiwalay sa 3 mula sa Heavenly Yuan Clan. Sa Heavenly Yuan Clan, si Angelica ay may lakas na parang napakalaki ng kababalaghan at si Topher ay nasa unang baitang. Sa dalawang ito dito kahit na lumitaw ang isang napakalaking kababalaghan ay magagawa nilang lumaban ng kaunti o dalawa. Nanguna si Francis sa harapan at ang kanyang gintong dragon ay nagniningning sa kalangitan at maderama mula sa malayo. Tumakbo. Ang ika-6 na napakalaking kababalaghan na si Francis ay umalis sa pagkakabukod. Ang Francis na ito ay unang nasugatan si Dexter at pagkatapos ay si Goddess Wendy, 2 napakahusay na kababalaghan. Sa daan, tumakbo ang mga henyo kung saan-saan, lalo na ang mga may True Dragon Token. Sina Sanfeng at Darcy ay sumunod sa likod ni Francis at nag-usap-usap ang kanilang mga dila dahil sa gulat. Nakaramdam sila ng saya at komplikado sa parehong oras. Iniisip kung paano sila itinaboy ng mga henyo na ito at ngayon ay naranasan na nila kung ano ang pakiramdam ng makitang nagkalat ang mga matataas na henyo na ito. Kahit na hindi dahil sa kanila ay gumaan pa rin ang pakiramdam nila. Ito ang epektong dulot ng lakas. Hindi ko akalain na ang ating Iron Blood Religion ay magkakaroon din ng napakaraming kababalaghan. Sina Sanfeng at Darcy ay masaya at nakaka-relax. Hindi na nila kailangang mag-alala na mahabol pa sila. Sa daan. Nakasalubong ni Francis at ng kumpanya si Prince Jean at ilang iba pa mula sa Canopy Great Country sa daan. Nang makita ang aura ni Francis ng isang napakalaking kababalaghan, natigilan muna si Prinsipe Jean bago nag-react at huminga ng malalim para humingi ng kanlungan mula kay Francis. Kung payag si Francis, maaari niya silang kunin bilang ilang mga alipin. You can go. If I meet you next time I'll see you guys as my opponent. Malamig na sabi ni Francis at agad na tumanggi habang inilalabas niya ang kanyang mental energy pressure na dahilan para hindi makahinga si Prince Jean at ang kumpanya. Walang mga patakaran dito at hindi siya isang Buddha na kailangang protektahan ang iba.
Umalis si Prince Jean at ang kumpanya ngunit inaasahan ang resultang ito. Si Francis ay tila hindi isa sa mabubuting tao. Chapter Leader Hanford, napakalakas ng iyong Dragon Blessing at sino mang makakita sa iyo ay tatakas kapag nakita ka nila. Sabi ni Darcy, medyo nag-aalala. Sa paglipas ng panahon bumababa ang bilang ng True Dragon Token. Simple. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at pinalabas ang maliit na paws ang magnanakaw. Ginamit niya si Sanfeng at Darcy bilang pain habang tumulong ang maliit na paws ang magnanakaw, at Ainul Alliance sila ni Francis gamit ang Luohaobaw. Sa katotohanan, sa bilis ni Francis, madali niyang maabutin ang mga tumatakas at nakawin ang kanilang True Dragon Token. Gayunpaman, hindi niya gustong makuha ng dalawa ang True Dragon Token ng ganoon kadali. Makalipas ang isang oras, walang gaanong nagawa si Francis at sina Sanfeng at Darcy ay parehong may Silver True Dragon Token na may kinang ng ginto. Matapos makumplito ang mga problema para sa dalawa, nagpasya si Francis na humanap ng gulo para kay Shane. Inutusan ni Francis si Darcy at ang kanyang mga kasama na manatili sa loob ng 20 milyang radius mula sa kanya upang sa ganitong paraan ang kanyang napakalaking kahangahangang dragon na blessing aura ay hindi makalapit sa ibang mga henyo. Chapter Leader, nakakatakot ang Shane na iyon. Dahil mayroon na tayong True Dragon Token hindi na natin kailangang maging kaaway niya. Hindi mapalagay si Sanfeng. Kung tutuusin ay naabot lang ni Francis ang napakalaking antas ng kababalaghan samantalang si Shane ay isang pares ng magkapatid na bawat isa ay may 80% na kapangyarihan ng isang napakalaking kababalaghan. Kapag pinagsama, ang kanilang espada at talim ay lumampas sa normal na napakaraming kababalaghan. Mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon si Trevor at Shane lang ang walang talo. Si Shane ay may parehong espada at talim at talagang may malakas na lakas sa pakikipaglaban. Sa mga tuntunin ng purong opensa, maaari pa siyang lumagpas kay Dexter at Goddess Wendy. Wala akong gaanong tiwala sa isang ganap na direktang pakikipaglaban. Mahinahong sabi ni Francis. Nang marinig ito ni Sanfeng at Darcy ay nabahala. Kung walang gaanong tiwala si Francis, bakit siya maghahanap ng problema para kay Shane? Kung dahil sa kanila kaya naaksidente si Francis, hindi nila kayang pasanin ang responsibilidad. Siyempre, ang pinag-uusapan ko ay tuwirang labanan. Sa paningin ng ibang tao, perpekto ang opensa at depensa ni Shane at walang kapintasan. Gayunpaman, mayroon akong kapintasan at maaari akong manalo sa isang galaw. Lumakas ang kumpiyansa mula kay Francis. Tanging ang iba pang napakahusay na kababalaghan ang maaaring mag-alaga ng napakahusay na mga kababalaghan. Pagkasabi nito ay binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at iniskan kung nasaan si Shane. Sa isang segundo lang ay nakumpirma na ni Francis ang kanyang lokasyon. Tara na. Pinangunahan ni Francis ang landas at may gustong sabihin sina Sanfeng at Dai ngunit naabutan sila ng inaasahan. Sa daan. Isang biglaang surge ng isang gintong dragon ang lumitaw mula sa harapan na mas malakas pa kaysa kay Francis. Parehong huminga ng malalim sina Sanfeng at Darcy at kinabahan. Isang batang babae na nakasuot ng bahaghari ang lumitaw sa kalangitan sa isang lumilipad na isda na kasing laki ng isang lawa. Ang kanyang 5 kulay na salamin na letigo ay nagpaatres sa mga kalapit na henyo. Sa loob ng bula ng liwanag. Sa sandaling lumitaw ang isang napakalaking kababalaghan, lahat ay tatakbo. Ngunit paano kung ang isang napakahusay na kababalaghan ay nakatagpo ng isa pa? Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang napakaraming prodigy ay makakadama ng isa pa mula sa malayo at kadalasang umiiwas sa isa't isa dahil hindi sila kumpiyansa na manalo. Gayunpaman, nakalok si Francis sa direksyon ni Shane at walang palatandaan ng pag-iwas sa kanya. Siya yun. Nakita ni Linda si Francis mula sa malayo at bahagyang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Nagkita sila ni Francis sa ilog ngunit hindi nag-away. Noong panahong iyon, ang lakas ni Francis ay nasa napakalaking antas ng kababalaghan at kahit na hindi siya maaaring baliwalain ni Linda, siya ay minamaliit. Gayunpaman, matapos talunin sina Dexter at Goddess Wendy, hindi natitinag ang posisyon ni Francis na napakalaki ng kababalaghan.
Napanood din ni Linda ang labanang iyon. Ang kanyang bloodline ng mata ay may kinikilingan sa mental energy, ngunit ang aking mental energy level ay mataas at kayang labanan siya. Natatakot ako na atakihin niya ang aking mga espiritual na alagang hayop. Sinuri ni Linda at kahit na hindi siya natatakot kay Francis, nag-iingat pa rin siya sa kanya. Hindi umatras ang dalawa at naglapitan ang mga gintong dragon sa langit. Malapit na. 1 milya ang layo ni na Francis at Linda. Maaaring magpaputok ng mga pag-atake sa hanay na ito lalo na para kay Francis na dalubhasa sa busog. Naghanda na si Linda sa kanyang puso ngunit sa kanyang paningin ay hindi man lang siya nilingon ni Francis at dumaan sa kanyang likuran. Bahagyang nagulat si Linda. Una niyang inisip na narito si Francis para manggulo dahil ginambala niya siya noong araw na iyon. Pagtingin sa direksyong tinatahak ni Francis ay bigla siyang may naalala. Kung tama ako dapat nasa direksyon na iyon sina Shane at Dexter. Umiikot ang dalisay na mata ni Linda habang may iniisip. Kung tama siya, malamang na nakalok si Francis sa isang napakaraming kababalaghan. Sa pag-iisip hanggang dito ay nagpasya siyang sumunod sa likuran. Kalahati ng oras na tumagal upang gumawa ng tsaa mamaya. Isang bundok ang lumitaw mula sa harapan at may malalaking pagbabago sa Earth Yuan Chi. Sa bundok na ito ay may dalawang makapangyarihang aura mula sa napakaraming kababalaghan. Sa kailaliman ng bundok, si Shane ay may hawak na espada at talon at tumawa patungo sa langit habang brutal na hinahampas niya ang malaking bolang bato sa kanyang harapan. Nagbigay ng mahinang dilaw na liwanag ang malaking bolang bato. Ding ding! Pang! Pang! Nag-iwan ng sparks ang espada at talon sa malaking bolang bato. Isang dragon blessing ay galing kay Shane at ang isa naman ay galing sa malaking batong bola. Kung titingnang mabuti ang malaking bolang bato ay talagang isang taong nakabalot sa kanyang sarili at isang layer ng kayumanggi at dilaw ang bumubuo ng isang malakas na depensa sa paligid niya. Ang malaking bolang bato ay lumubog sa bundok na parang sinusubukang makipag-ugnayan sa Earth at makakuha ng higit na pagtatanggol. Si Dexter na may bloodline na Stoneheart ay talagang karapat-dapat na magkaroon ng pinakamalakas na depensa sa gitna ng napakaraming kababalaghan. Napabuntong hininga si Francis habang nakatingin sa malayo. Nakakatakot na ang depensa ni Dexter at mahihirapan ang mga normal na napakaraming kababalaghan na masira ito. Sa sandaling ito ay binalot niya ang kanyang sarili sa isang bola at halos maging ganap na bato habang nakikipag-ugnayan siya sa lupang Yuan Chi. Nangangahulugan ito na ang kanyang depensa at bilis ng pagbawi ay parehong tumaas ng malaki. Kung hindi dahil sa katotohanang halos baldado na ni Francis ang binti ni Dexter ay malamang na hindi matatapos ni Shane si Dexter. Gayunpaman, tuso si Shane at tinamaan ang metal habang ito ay mainit, na pinilit si Dexter sa ganitong desperadong sitwasyon. Gaano man kalakas ang depensa ni Dexter, hindi siya makakatakas sa kapalarang dala ng espada at talon ni Shane. Big bro, may isa pang napakalaki na prodigy aura na lumalabas. Hindi maganda, ang batang iyon. Gusto ba niya ng bahagi ng aming mga samsam sa digmaan? Tumigil si Shane at napabuntong hininga bago tumingin kay Francis na may nakamamatay na nagbabantang mga mata. Karamihan sa mga napakahusay na kababalaghan ay kadalasang sinubukang iwasan si Shane. Ang magkapatid na ito ay mabagsik at lumaban na parang mga baliw. Sa sandaling nakipaglaban sila sa kanilang mga buhay normal na napakalaki prodigies ay hindi maaaring tumagal ito. Blue-haired na bata, sakto ang pagdating mo dito. Magtutulungan tayo at ibababa muna ang batong ito guys saka natin hatiin ang kanyang dragon blessing sa 60 hanggang 40. Ang nakatatandang kapatid ni Shane ay namumungay habang nag-iisip ng plano. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, pinakamainam para sa kanila na huwag labanan si Francis. Napilitan na nila si Dexter sa isang sulok at kung sisimulan na nilang labanan si Francis ngayon, gagaling si Dexter at aatakihin sila. Hindi naging madaling harapin ang dalawang napakahusay na kababalaghan ng sabay-sabay at makitang dumating si Francis. Ang bola ng bato ni Dexter ay lumubog ng mas malalim sa lupa. Hindi yun pinansin ni Shane at naghintay ng tugon ni Francis. Ang malubhang nasugatan na si Dexter ay hindi makakatakbo ng malayo.
So, ito ang sinasabi ng napakaraming prodigy sa isa't isa. Takot si Shay na kalabanan tayo at hiniling pa niyang magsama. Si Sanfeng at si Dai sa likod ay natigilan. Ang pagmumungkahi ni Shay na magtulungan at magbigay ng 40% ng basbas ng dragon ay ang pag-atres at pag-amin sa lakas ni Francis. Gayunpaman, ang asul na buhok ni Francis ay umihip sa hangin habang siya ay sumigaw, "Sa tingin mo talaga ang isang pangit na halimaw na tulad mo ay may karapatang makipagtulungan sa akin? Ang target ko ay hindi ang taong bato, ngunit ang basurang tulad mo. Isang galaw ay sapat na para tapusin kayong dalawa." 377. Hindi ang taong bato ang target ko, ngunit ang basurang tulad mo. Isang galaw ay sapat na para matapos kayong dalawa. Malamig ang mga mata ng asul na buhok na binata at tila walang pakialam sa kanila. Ang pangungusap na ito ay napakabagsik na maging si Shay na kilala sa kanyang kalupitan ay natigilan. Sapat na ang isang galaw. Saan nanggagaling ang tiwala ni Francis? Si Linda na nakasunod sa likuran ay nagulat sa tagpong ito. Sa orihinal na 5 napakahusay na prodigy, si Shane ay isang kambal na tao na nakakatakot ang lakas ng labanan kapag nagtutulungan sila. Sila ay kakilakilabot at may mga palatandaan ng pangalawang pinakamalakas. Si Shane ay isang malakas na contestant para sa unang pwesto nitong Sacred True Dragon Gathering at nagkaroon ng malaking pagkakataon na hamanin si Trevor. Naisip ni Dexter na ibinaon ang sarili sa lupa, sobra ang kalokohan nitong si Francis. Gayunpaman, bilang isang taong nakipag-away kay Francis dati, alam niya ang kapangyarihan ng huli at ang kalahati ay nagdududa at kalahati sa paniniwala. Hindi siya nakatakbo ng malayo at mabilis na ginamit ang oras para makabawi habang binibigyang pansin ang larangan ng digmaan. Isang galaw para talunin tayo. Mayabang. Yaya. Hindi niya tayo inilalagay na magkapatid sa paningin niya. Si Shane ay umungal at ang kanyang True Spirit Realm ay pinakawalan at tila naglalaman ng kalupitan dito. Sa pag-iisip kung paano nila nalampasan ang Sacred True Dragon Gathering at kahit na ang mga normal na napakaraming kababalaghan ay maiiwasan sila, napahiya sila ngayon dito. Kailan pa sila masyadong minamaliit? Sapat na ang isang galaw. Ito ay ganap na kawalang galang. Malupit, madaling magalit, makasarili. Nakatayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang pinapanood si Shay na umaandar. Boom! Naputol ang isang malapit na tuktok ng bundok at sumabog ang maliit na bundok. Nagninangas ang 9 na langit na blades. Kaluluwa ng Earth Eye Sword. Nakipag-ugnayan ng espada at talam sa yelo at apoy, na ginagawang dead zone ang lahat sa loob ng 1 milyang radius. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay sapat na upang agad na patayin ang normal na True Mystic ranks. Ang dalawang peak skills na ito ay direktang magkasalungat na elemento at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay pinakamataas na antas. Ang kanyang pag-atake ay maaaring ituring na perpekto sa pagsasama ng yelo at apoy, talim at espada. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Sa sitwasyong ito, hindi siya magkakaroon ng kalamangan laban kay Shane. Sure! Isang blur ang naiwan, at ang langit ay napuno ng mga after images. Boom! Hindi nakuha ang unang round ng pag-atake ni Shane at hindi nagtagal ay nagkulong siya sa isang burol kung saan nakatayo ang isang tao. Ang pangit na halimaw, kayong dalawa ay ipinanganak na magkasama at walang kalayaan o privacy. Maging ang buhay ninyo ay magkaugnay. Gaano kaawa-awa ang mabuhay kayong dalawa sa mundong ito? Siguro ito ang dahilan kung bakit kayong dalawa ay uhaw sa dugo. Tumayo si Francis sa burol, puno ng awa at pangungutya ang kanyang mukha. Nang marinig ito ay umungal si Shane at umabot sa kumukulo ang kanyang galit. Graw! Anak, patay ka! Yay Aya! Blue-haired brat, how dare you look down on us? Lahat ng gumawa nito noon ay tinadtad namin ng 10,000 piraso at kinakain. Bumungad sa mga mata ni Shane ang layuning pumatay. Nahawakan ni Francis ang sugat ni Shane. Bagaman sila ay dalawang tao, ang dalawa ay nabuhay sa parehong problema at walang kalayaan o privacy. Kahit na noong ginamit nila ang babae ay ginamit nila ang parehong katawan. Hehe, napakasimple lang talaga.
Hanggat pinapatay ng isa sa inyo ang isa, ang mabubuhay ay makakatanggap ng kalayaan at magkakaroon ng bagong buhay. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis. Patayin ang isa. Malinaw na naisip ito ni Shane noon pa man. Lahat sila ay pagod sa katawan na ito at sa isa't isa. Gayunpaman, magkapatid sila at binabantayan ang kanilang paksayon. Mata ng puso. Ang kaliwang mata ni Francis ay tila lumikha ng langit. Ang galit na si Shane ay halos nawala ng malay at nang makita niya ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis, siya ay natulala at tumayo. Kaagad na sinundan iyon. Ang dalawang mukha sa mukha ni Shane ay nagsimulang magpumiglas at pagkatapos ay ngumiti ng mahina pati na rin naposes ng katusuhan. Hindi pinansin ng kanilang mga tingin si Francis at nagkatinginan. Big bro, matagal na akong pagod sa iyo. Bakit ngayon hahayaan mo akong mabuhay? Gusto kong mamuhay ng malaya at casual. Hindi ako mahilig makihati sa mga babae ko. Ang nakababatang kapatid ng Shane ay nagsabi sa isang nakamamatay na tono habang ang isang espada ay tumama patungo sa malaking kapatid. Hehe, alam kong darating ang araw na ito. Ang nakatatandang Shane ay tumawa at ang kanyang talon ay kumikislap na may maningning na liwanag habang siya ay humahampas patungo sa kanyang nakababatang kapatid. Ding ding dang. Ang dalawa ay nag-away ng hindi nagtatago at sa parehong katawan, ang talon ay nakipagsagupaan sa espada at lumipad kung saan-saan. Ang dalawa ay nagbahagi ng isang katawan at ang kanilang Chi of True Spirit ay magkakaugnay. Sa ilang sandali lamang ay nagdulot ng apoy ang dalawa at umungol ang mga bagyo ng yelo. Ang figure ni Francis ay nagsimulang kumupas, at ang kanyang kaliwang mata ay naging puno ng hinaharap na maaaring makamit. Ang mata ng puso ay napaka-epektibo sa mga may mahinang lakas ng pag-iisip. Pinanood ni Francis ang pag-atake ni Shane sa kanyang sarili. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan, si Francis ay nag-iingat kay Shane. Maging si Goddess Wendy, Linda at ang iba pang napakagandang kababalaghan ay gayon din. Ang kombinasyon ng espada at talon ni Shane ay itinuring na perpekto at kinailangang aminin ni Francis na wala siyang gaanong kumpiyansa laban sa kanya sa isang ulo sa labanan. Gayunpaman, kung minsan ang pagkapanalo ay hindi nangangailangan ng lakas. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang mas eleganteng paraan. Si Shane ay naapektuhan ng kanyang paligid at nagkaroon ng malaking depekto sa kanyang puso na inilantad ni Francis. Ang pagkapanalo sa isang galaw ay hindi isang kasinungalingan. Hindi na kinailangan pa ni Francis na gamitin ang kanyang mga kamay at maaaring mag-atake si Shane sa isa't isa na malamang nahaantong sa pagkamatay nilang dalawa. Diyos ko! Anong nangyari kay Shane? Talaga bang natalo siya ni Francis sa isang galaw? Si Linda mula sa likuran ay may gulat na nakasulat sa kanyang mukha. Sapat na ang isang galaw. Mukhang hindi talaga nagsisinungaling si Francis. Ding dang! Ding dang! Ang dalawang magkapatid na lalaki ni Shane ay lalong naglaban at hindi nagtagal ay nasugatan ang dalawa. Dahil magkaparehas sila ng katawan ay sinubukan nilang atakihin ang ulo at paa ng mga kalaban. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Shane ay nasugatan ang kanang braso at ilang marka sa mukha. Ang nakababatang kapatid ni Shane ay naputol ang isang tainga. Sa puntong ito ay nagkaroon ng nakakatakot na ekspresyon ang dalawa. Makalipas ang isang oras. Suray-suray ang katawan ni Shane habang nagkatinginan ang dalawa. Shoo! Isang biglaang kidlat ang dumaan sa kanilang likuran. Hindi maganda. Nakaramdam ng lamig ang magkapatid mula sa kanilang likuran, ngunit huli na ang lahat. Shoo! Naputol ang isang paa at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Plop! Matapos mawala ng balanse, agad na bumagsak si Shane sa lupa at naiwan ang mga pinsala sa kanila mula sa kanilang labanan. Ang pag-atake ni Francis ay naglalayon din sa kahinaan ni Shane habang si Shane ay naghahati sa isang katawan ngunit mayroon lamang dalawang paa. Matapos mawala ang isang paa ay bumaba ng husto ang kanyang paggalaw. Damn it, niloko tayo ng brat na ito. Nanghihinayang sabi ng nakatatandang Shane. Sa sandaling ito, si Shane ay malubhang nasugatan at nawala ng paa. Ang kanyang kabuoang lakas ay bumaba ng higit sa kalahati. Tumayo si Francis sa burol na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha.
Para siyang Lord of the Wicked na landas na pinilit ang kalaban sa isang desperadong sitwasyon. Tumakbo. Si Shane ay hindi pipi at pinilit na bawasan ang sakit habang pinapaikot niya ang kanyang Chi of True Spirit para lumipad sa hangin. Ang kanilang kasalukuyang estado ay kakilakilabot. Isinasantabi ang napakaraming kababalaghan kahit na ang mga nasa unang baitang ay maaaring manalo laban sa kanila. Higit pa rito, kakaiba at nakakalito ang mga pamamaraan ni Francis. Nanlamig sila sa pag-iisip sa nangyari. Shane, mamatay ka. Isang maliwanag na boses ang tumunog mula sa bundok at isang malaking malakas na gravity ang dumaong sa Shane. Dexter. Natagpuan ni Shane na siya ay nahuhulog at napasigaw sa takot. Basag. Lumabas si Dexter mula sa bundok at ang kanyang malaking katawan ay tumapak ng husto sa katawan ni Shane. Wow! Si Shane ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mga buto ay nabali at nagsimulang dumyugo ang mga organo. Si Dexter ang may pinakamalakas na katawan sa Sacred True Dragon Gathering at sa lahat ng kanyang puwersa ay nakakumbinsi, ang kapangyarihang iyon ay nakakatakot. Higit pa rito, si Dexter ay walang anumang senyales ng paghinto habang patuloy niyang tinatapakan ang katawan ni Shane habang kinukuha niya ang True Dragon Token. Weng! Dalawang nagniningning na gintong dragon ang nag-intertwined ngunit dahil ang dami ng Dragon Blessing sa loob ng True Dragon Token ay napakalaki, hindi ito ganap na ma-absorb sa loob ng maikling panahon. Nang halos kumupas ng kalahati ang kulay ng True Dragon Token, itinapon ito ni Dexter kay Francis. Hindi ito tinanggihan ni Francis at kinuha ang True Dragon Token. Mayroon pa ring 60% sa loob nito. Mas marami kang ginawa sa pagpatay kay Shane. May utang na loob sa iyo ang isang ito. Nangako si Dexter kay Francis habang tinatapakan niya ang katawan ni Shane. Ang pagdating para manggulo kay Shane ay nagligtas din sa buhay ni Dexter. Si Dexter ay isa sa mga pinakatapat sa 5 napakahusay na kababalaghan at nangakong may utang na loob kay Francis. Weng! Ang gintong dragon sa likod ni Francis ay nagsimulang lumaki. Ang Dragon Blessing ni Shane ay napakalaki at 60% nito ang nagbigay daan sa dragon ni Francis na malampasan ang kay Goddess Wendy at Linda. Basag. Dinurog ni Dexter ang katawan ni Shane at nagpakawalan ng alulong si Shane bago namatay. Isang napakalaki na kababalaghan ang nahulog ngayon. Si Linda na nanunood sa malapit ay hindi napigil ang huminga ng malamig habang namumutla ang mukha. Muli niyang siniyasat ang asul na buhok na kabataan sa burol ngayon ng may pag-iingat at kataimtaiman. Ang pagkamatay ni Shane ay hindi nagpakilos kay Francis at sa halip ay bumulong siya sa kanyang sarili, mas mabuti pang mamatay siya kay Dexter. 378. Sinaunang arena. Ang 100,000 manunood ay nanunood sa eksenang ito sa harapan nila. Ang napakaraming kababalaghan ay hindi kailanman nagpatinag mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon. Sinong mag-aakala na ang isang napakalaking kababalaghan ay mahuhulog, at si Shane ang may matinding lakas sa pakikipaglaban. Hanggang sa lumitaw si Francis ang Dark Horsing ito, naging posible ang lahat. Una siyang gumuhit kasama si Goddess Wendy at pagkatapos ay inilipat ang posisyon ng napakaraming prodigy habang nasugatan niya ang sunod-sunod na kababalaghan, sa wakas ay naging isa na rin siya. At ngayon marami na siyang nilalaro sa pagkamatay ni Shane. Bagamat pinatay ni Dexter si Shane, karamihan sa mga tao ay tumingin sa asul na buhok na kabataan sa halip. Wala siyang nagawa at ginamit lang ang kapintasan sa puso ni Shane para patayin siya. Nanatiling walang ekspresyon si Francis habang pinapanood si Shane na tinatapakan hanggang mamatay. Sa puntong ito ng panahon, ang kanyang Dragon Blessing ay umabot na sa napakalaking antas ng prodigy at halos kapareho ng kay Dexter, higit pa kay Linda at Goddess Wendy. Bagaman malakas si Shane, ang kanyang mental energy ang pinakamahina sa orihinal na 5 napakahusay na kahanga-hanga at may malaking depekto sa kanyang karakter. Ang Eye of Heart ay perpekto para dito. Nagsimulang mag-isip si Francis tungkol sa kanyang 4 na diskarte sa mata. Eye of Illusion, paggamit ng mental energy para bitag ang kalaban ngunit walang direktang opensibong kapangyarihan.
Mata ng puso, ang pagpasok sa mga kalaban ay may depekto at maaari pang kontrolin ang mga kaaway na may mahinang mental na enerhiya. Eye of Eye Soul, gamit ang kapangyarihan ng yelo para sirain ang kamalayan ng kalaban. Lightning Fire God's Eye, pinagsasama ang True Spirit Flame sa kanyang mata at nagpapadala ng pag-atake na umaatake sa pisikal at mental na mundo ng enerhiya. Walang ganoong bagay bilang pinakamahusay dito. Sa mga tuntunin ng purong pagkakasala, ang Lightning Eye God's Eye ang pinakamalakas ngunit minsan ay hindi ito kasing pakinabang ng iba pang mga diskarte sa mata. Halimbawa, noong kaharap niya si Dexter, ginamit niya ang Eye of Eye Soul at mga long-range attacks para sirain siya. Kung ginamit niya ang Lightning Fire God's Eye sa sitwasyong ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. At muli kapag ginamit si Shane na may malaking depekto sa kanyang puso. Sa ilalim ng sitwasyon na ang kanilang mga antas ng enerhiya sa pag-iisip ay hindi gaanong naiiba, si Francis ay nanalo sa isang galaw sa pamamagitan ng paggamit ng Eye of Heart. Ang apat na diskarte sa mata ay sapat na para sa akin upang harapin ang karamihan sa mga kalaban maliban kung ang kanilang antas ng enerhiya sa pag-iisip o lakas ay higit pa sa akin. Napaisip si Francis. Sa itaas ng sinaunang arena. Ang siyam na sovereigns ay napapanood lamang si Shane na namatay at walang ginagawa. Ang Sacred True Dragon Gathering ay kinokontrol ng sinaunang arena mismo. Napakalungkot. Kung ang isang taong tulad niyan ay naging sovereign sa Origin Core Realm, ang kanyang lakas ay hindi masusukat. Wala pang isang sovereign na mayroong dalawang tao sa isang katawan. Bamantong hininga ang isang soberano. Ang napakaraming kababalaghan ay kadalasang lumilitaw lamang ng isang beses bawat ilang henerasyon at kahit na gustong pumatay ni Shane, ang kanyang pagkahulog ay nagpabuntong hininga pa rin ang mga soberano. Masyadong malaki ang kapintasan ni Shane sa kanyang puso. Kung hindi ito aalisin, hindi masyadong mataas ang tsansa niyang maabot ang Origin Core Realm at mas malamang na maging isang slaughterer. Bahagyang umiling si Xingchen. Ang lakas ay isang aspeto ngunit kung minsan, ang estado ng puso ay gumaganap din ng isang papel at maaaring maging mas mahalaga kaysa sa lakas. Ang mga eksperto ay nangangailangan ng puso ng isang dalubhasa. Saka lamang nila makokontrol ang kapangyarihan ng isang dalubhasa. Ito ang koneksyon sa pagitan ng estado ng puso at paglilinang sa makatuwid. Mayroon ding isang bagay tulad ng paglilinang ng puso. Sa mga tuntunin ng estado ng puso, mayroong 3 tao sa Sacred True Dragon Gathering na halos walang mga kapintasan. Ang Deputy Palace Lord na may tansong balat ay dahan-daang nagsalita. Alin sa 3? Si Trevor na may walang katulad na paniniwala at kumpiyansa. Si Wuheng na laging kasing tahimik ng tubig at si Francis. Ang kanyang estado ng puso ay laging kalmado at hindi sumusuko kahit na nasa desperado na sitwasyon. Tama, perpekto ang puso nitong 3 ito. Tumango ang mga soberano. Kung ang isang tao ay may puso ng isang dalubhasa, sila ay magiging isang dalubhasa maaga o huli. Marahil kahit si Francis ay hindi inaasahan na ang kanyang God Spiritual Eye ay nagbago sa kanyang panloob na puso pati na rin sa kanyang katawan. Sa 3 na binanggit ng Deputy Palace Lord sina Trevor at Francis ay napakahusay na mga kahanga-hanga at ang kanilang kapangyarihan sa labanan ay mataas ang ranggo. Si Wuheng ay nasa quasi-overwhelming prodigy level din at maaari pang makipagpalitan ng ilang galaw ng napakaraming kababalaghan. Sa loob ng bula ng liwanag. Sa pagbagsak ng lumang napakahusay na kababalaghan, nagkaroon ng pagtaas sa isang bagong napakahusay na kababalaghan. Ang kasalukuyang 5 ay sina Trevor, Dexter, Francis, Linda at Goddess Wendy at kasama nila Trevor pa rin ang may pinakamaraming dragon blessing. Kasunod niya ay sina Dexter at Francis na halos magkapantay. Ang pinakamababa ay si Goddess Wendy bilang bahagi ng kanyang dragon blessing na kinuha ni Francis noong unang round. Francis, iniligtas mo ang buhay ko at may utang akong pabor sa iyo. Itong Stoneheart Jade Pendant ay ang kayamanan ng aking pamilyang Shi na ibibigay ko sa iyo. Kapag isang araw kailangan mo ng tulong maaari mong dalhin ito sa pamilya Shi at hanapin ako. Ibinigay ni Dexter ang isang mamahaling mukhang Jade Pendant kay Francis.
Kinuha ni Francis ang Stoneheart Jade Pendant at nalaman na ang kanyang sense sa Heaven Earth Yuan Chi ay tumaas ng malaki at mayroon din itong iba pang gamit. Sa mga tuntunin ng halaga, ito ay malamang na malapit sa isang high-tier spiritual grade na armas. Hindi tinanggihan ni Francis ang ganoong bagay. Baka kailangan ko ng mga katulong kapag bumalik ako sa 13 countries. Napaisip si Francis. Matapos makipaghiwalay kay Dexter, Francis ay muling nakipagkita kina Sanfeng at Darcy. Bakas pa rin sa mukha ng dalawa ang pagkagulat. Bago sila umalis upang gumawa ng gulo para kay Shane ay nakaramdam sila ng pagkabalisa, ngunit sa isang galaw lang ay pinilit ni Francis si Shane sa isang desperado na sitwasyon. Buti na lang namatay ang halimaw na ito. Pinatay ni Shane ang maraming tao sa Sacred True Dragon Gathering. Nasiyahan sina Sanfeng at Darcy. Muntik na silang mapatay niya bago nila ibigay ang kanilang True Dragon Token. Matapos tapusin si Shane, Francis at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa lugar ng ilog upang makipagkita sa tatlo mula sa Heavenly Yuan Clan. Pinagsasama-sama pa rin ni Angelica ang kanyang pundasyon at pinuprotektahan pa rin siya ni Topher at ng lalaking dilaw na mukha. Sa sandaling ito ay hindi alam ng dalawa na nahulog na si Shane at nang malaman nila ang katotohanan ay nanginginig ang kanilang mga puso. Para sa mga susunod na araw, si Francis at ang kumpanya ay hindi sinasadyang makahanap ng mga bagong target. Lahat sila ay may True Dragon Token at ang kanilang Dragon Blessing ay napakalakas. Sa 5 napakahusay na kababalaghan, si Trevor ay lumalabas paminsan-minsan. Si Dexter ay nagpapagaling at si Linda ay nagpapagaling din, pati na rin ang kanyang mga espiritual na alagang hayop na magpahinga. Naiintindihan ni Francis ang labanan sa pagitan ni na Trevor at Wu Heng. Tanging si Goddess Wendy lang ang lumabas para manghuli ng mas maraming Dragon Blessing at dagdagan ang sarili niya. Gayunpaman, napakalaki ng Dragon Blessing ng 5 napakahusay na prodigy at wala nang maraming True Dragon Token na natitira, ibig sabihin ay mahirap dagdagan ang kanilang Dragon Blessing. Ito ang dahilan kung bakit tumigil si Francis sa pangangaso. Naka-cross-legged siya at nakapikit habang nagre-replay sa isip niya ang senaryo noong araw na iyon. Switching the stars. Combination of mental energy, power and focus. One with nature. Halos naiintindihan na ni Francis ang Switching the Stars, lalo na tugma ito sa Mystic Flower Treasured Bible. Matapos malaman ang Switching the Stars, mas malakas ang depensa ni Francis. Ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus at isa sa kalikasan ay hindi lamang makapagpapalaki sa paggamit ng potensyal ng isang tao, maaari rin itong palakasin ang antas ng enerhiya ng isip ni Francis at ugat ng batas. Si Francis ay humakbang sa landas ng pagsasama-sama ng enerhiya ng pag-iisip, kapangyarihan at pagtutok ng magkasama. Nahawakan na rin niya ang pinto ng pagiging isa sa kalikasan at ito ang nagpapataas ng kanyang kahusayan sa paggamit ng kidlat. Sa unang araw, naunawaan ni Francis ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus at pagiging isa sa kalikasan. Pakiramdam niya ay parehong tumataas ang kanyang potensyal at mental energy level. Sa ikalawang araw, matagumpay na naabot ni Francis ang pinakamataas na antas, ang 3 palapag ng Lightning Inheritance. Ayon sa mga kinakailangan sa 3 palapag, kailangan ng isang tao ang paglilinang ng True Lord rank para makamit ito, ngunit talagang nagtagumpay ako. Tuwang-tuwa si Francis. Ang 3 palapag ng Lightning Inheritance ay nangangailangan ng compatibility patungo sa Langit Earth Lightning Yuan Chi. Dahil naintindihan ni Francis ang pagsasama-sama ng mental energy, kapangyarihan at focus at pagiging isa sa kalikasan, nagtagumpay siyang maabot ang 3 palapag ng Lightning Inheritance. Nakakatakot ang bawat kilos at galaw ng 3 palapag at ang lakas ng kidlat ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Bagamat ang antas ng enerhiya ng isip ni Francis ay patuloy na tumataas at maihahambing sa mga huling yugto ng True Mystic Rank, nahirapan pa rin siyang gumamit ng mga kasanayan mula sa 3 palapag ng Lightning Inheritance. Anong antas ng mga insight ang naabot ni Wu Heng? Kung hindi dahil sa kanyang normal na talento at walang bloodline, tiyak na hindi lang siya sa simula ng mga yugto ng True Mystic Rank. Hindi maiwasan ni Francis na isipin si Wu Heng.
Noong nakaraan, ang talento ni Francis ay karaniwan ngunit nagbago iyon pagkatapos matanggap ang espiritual na mata ng Diyos. Alam niya kung gaano kabagal ang bilis ng cultivation na iyon. Lumipas ang oras at sa ikapitong araw sa loob ng liwanag. Bumababa ang bilang ng True Dragon token at ang mga walang token ay nag-counterattack at bumuo pa ng mga alyansa at kasunduan. Ang mga labanan ay lubhang mabangis ngunit wala sa kanila ang umabot sa napakalaking antas ng kababalaghan. Ang mga nasa napakalaking prodigy level ay mayroong battle power na malapit sa isang True Lord rank at ang paggamit ng mga numero ay walang silbi. Sa makatuwid, tahimik si Francis at ang kumpanya. Hanggang sa araw na ito, ang bilang ng True Dragon token ay bumaba sa 100. Weng! Ang bula ng liwanag ay nagsimulang manginig at makaipon ng napakalaking dami ng Dragon Blessing. Bahagyang naririnig ang mga dagandong ng 100 dragon. Mula sa itaas ng sinaunang arena makikita ang 100 dragon at ang pinakamakapangyarihang 5 nagniningning na gintong dragon ay higit sa 3 yarda ang haba, na bumubuo ng isang napakagandang tanawin. Bukod sa isa pang 5 napakahusay na kababalaghan, ang natitirang mga gintong dragon ay wala pang 1 yarda ang taas. Shua! 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 Ang ilang daang henyo na walang True Dragon token ay nawala sa bula ng liwanag at pinaalis. Ang natitirang 100 ay ang sikat na True Dragon Geniuses. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.